Kapag pinapagawa ka ng KT o Knowledge Transfer Document para dun sa new hire, siguraduhin mo na kulang-kulang sa detalye yung document na ibibigay mo. Kasi di ba yun naman yung gusto ng mga new hires? Yung chance para maipakita nila yung creativity nila and ma-express nila yung sarili nila. Normally, kapag tapos mo na yung trabaho mo, mag-email ka sa boss mo. And then, makikipagchismisan ka na sa mga kaopisina mo. Wag ganon, mali yun. Kasi pag nag-email ka sa boss mo, tapos hindi niya naintindihan, may follow-up question siya, tatawagin ka niya sa area niya eh. So, mapuputol yung chismisan nyo. Eh, yung mga kaopisina mo, hindi naman titigil sa chismisan yan dahil lang wala ka eh. Ang hirap kaya mag-catch up, buti sana kung kompleto pa rin yung details pag nag-recap sila. Kaya dapat unahin mo muna yung chismisan bago mag-send ng email sa boss mo. Para pag may follow-up question siya, hindi na niya matatanong kasi uwian na eh. Pag bago ka sa team mo, ini-expect ka ng mga teammates mo na makakabawa sa workload nila. Kaya dapat magtanga-tangahan ka tapos mali-maliin yung trabaho mo. Para hindi ka makabawa sa workload. Ikaw ang maging workload. Ang tunay na manager, kapag may nagawa kang mali, i-correct ka in private. Pero pag may nagawa kang tama, i-acknowledge ka niya in public. Ang fake na manager, pag may nagawa kang mali, pagagalitan ka niya in public. Pero pag may nagawa kang tama, ipipraise ka niya in private, pabulong pa. Ang tunay na manager, pag nag-resign, hahabulin ng mga empleyado niya. Ang fake na manager, kahit hindi mag-resign, iiwan ng mga empleyado niya. Kaya pag meron kang tunay na manager, siguraduhin mo, napapasakitin mo yung ulo niya, tapos sisiraan mo siya, para mag-resign na siya, tapos sundan siya ng mga ka-teammate mo, at ikaw na lang yung matira. So ikaw na yung magiging manager, ikaw na yung magkakaroon ng increase. Wala na silang choice eh. Sabi ng mga kaopisina ko, hindi daw sila makapag-meeting ng maayos kasi yung meeting 9 AM. Pero dumadating daw ako palagi ng 10 AM. Palagi daw akong late. O alam naman pala nila na palagi akong late eh. Eh di adjust na nila yung oras. Ako pa ba mag-a-adjust nan? Gawin na lang 10 AM. Hindi pala. 10:30 kasi pagdating ko magpapahinga pa ako eh. Nawawala yung wallet ng kaopisina ko. So tinanong ko siya magkano ba laman ng wallet niya. Ang sabi niya 3K. So pumunta ako sa CR, binilang ko yung laman ng wallet niya. 950 lang naman. Dami talagang kawatan sa Pilipinas eh, no? Ayaw mo magpuyat kasi may pasok ka pa bukas. Ayaw mo din matulog kasi may pasok ka na bukas. O di ba nahihirapan ka mamili? Pero kung ako ang tatanungin mo, huwag ka nang pumasok bukas.